about sa recent news na very sensitive ang atong hisgutan. Kani nga video para sa awareness ni sa tanan, especially sa mga babae na very sensitive o kaning ma-involve sa pahamakan. Kaning niagi lang nga balita, gahapon lang siya na balita kay na ay 15 years old na dalagita. Pangalan niya is Annalyn. I forgot her last name. Gihasa ni siya guys, girape sa 13 ka mga lalaki dito sa Cebu. Grabe ang nahitabo sa iya, murag wala ko nag-expect na daghan paghihapon sa ato diri sa Pilipinas ang pag-abuso o pag-rape sa mga kababayenan. Usually ang ato lang mabalitaan, no, very rare lang, no, karon ay sa una ang rape, naiuban gi-rape sa sariling kamag-anak, napadyani gi-rape nga lalaki, no, tong balita lang ni agi isa ka anak sa artista mismo, no, nga di umano gi-rape, no, gi-rape sa executive nga sa usa sa mga executive sa GMA, no. I forgot sa name niya, pero recently kanina po yung mga balita. So dili lang mga babae, all kinds of gender may nahimong victim sa rape o abuse. So kanimang 15-year-old na babae, sa ako ang nabalaan sa balita na kanideng babae na 15 years old, kauban niya iyahang nobyo, no, sa usa ka piyesta sa ilahang lugar, I think sa barangay. Pero after 3 days nakauli ang babae. Then ang babae na murag na paralyze, no, naapay higayon pa ang babae, nakauli pa sa ilaha, pero murag nagsukad og dugo, na paralyze, napaday pasa diri sa iyang hita, dapit sa iyang paa. Then gidala sa ospital, then on arrival namatay. Moto nga amin sa babae na gi-rape siya sa 13 ka mga lalaki. So wala pag gihapon na balaan sa gina-investigate ng gihapon kung unsay cause yan death adto. Daghan mga speculation na giset up lang tong ang babae o dili lang siya ang first na victim sa mga kalalakihan, o ingon pa sa inahan sa namatay na pay probability na involve ang uyab or nobyo atong babae. So very alarming guys, no. Dili lang kaayo data basta, labi na sa mga kababayenan, sa mga teenager, dili day basta lang ta mag-trust sa tao, even though naamoy relasyon sa maong lalaki. Siguro kinahanglan pa nimo og tagaan o taas-taas nga panahon na ilhon tong maong lalaki, o much better para mas ma-prevent ang inana nga sitwasyon. Kinahanglan ang mga babae, labi ng mga batanon, aware sa surrounding, vigilant, o kinahanglan kabalong kilatis, no? Dili basta-basta lang musalig kay bisan kinsa, bisan sa iyang nobyo, labi na kung ang imong nobyo ana siguro bago-bago pa. So kinahanglan kilatison nimo, ilhon nimo maayo kung kanibang imong gipanguyaban, maayo ba ni siya nga tao. O nang dili na basta-basta madala sa tentasyon
labi na kung may connection ni siya sa pag-inom. Kay dara man yun na siya padung, no, ang pag-inom. Wala ta kahibalo kung unsay nakapahina sa babae nga dili siya makapalag tingali na ay gibutang sa ilimnon. Pero wala man kay nato na sayod kung unsa gid ang tinuod nga nahitabo o sa tinuod na sitwasyon. Pero para sa ako grabe ni ang maong panghitabo. Dili lang ni siya actually nahitabo lang karon. Dugay na ni nahitabo. Pero wala lang gihapon na nasulbad ang kaning maong problema. Ilabi na sa mga kababayenan. Kinahanglan daay pud nga ang mga ginikanan mas tagaan pa og extra nga pagtagad sa ilang mga anak, ilabi na sa mga babae. Kay nowadays dili na dapat basta-basta magsalig ka bisan kinsa. Usahay gani kasagaran di ay ang katupang mahal nato sa kinabuhi o katong mga higala nato sila pa mo traidor sa to, di ba? What more na lang sa mga dili nato mga higala o mga kamag-anak nato. Kato pong mga niagi mga news regarding gyapon sa nga case ang rape. Tapos gipatay pa siya, estudyante pa to, kunya ang kamit up niya medyo nasa mga 40 yata, more or less 40 years old, na nagkailhanay sila sa dating app. Then nagkita sila, and then nag-check-in sila sa in. Then pagkaugma, pag-check sa in charge dito sa hotel or sa inn, ang babae wala na kinabuhi. Terrifying ang nilakahitabo karon. Di man po na ako ma-blame ang gobyerno regarding aning mga bagay, pero dili man po nato kung iwasan po samtang ang kalibutan karon puno pa o nailalong ta sa pagkadaotan. Ang uban pa ana involved sa drugs or involved sa intoxication, no, sa pag-inom. Mo nang usahay ang resulta, ang morality sa tao makompromiso. Mo na pud usahay ato ang kinahanglan na mabantayan nato. Bisan kita mismo mga nasa mga hamtong nga mga edad, dili man pud na nato malikayan usahay nga tungod sa butang nga illegal makompromise nato ang atong moralidad o bisan ang ato ang integridad. Madala sa tentasyon o sa mga butang nga daotan na dili na dali nato mabantayan nga nakahimo na taog sala batok sa atong kapwa. Very alarming lang guys, o dili ko kabalo sa nga term ni siya sa English or sa Tagalog nga makapanglumo ang mga nagahitabo karon sa kalibutan diri sa yuta. Pait kaayo kay gusto man nato nga mabuhi ta nga naatay peace of mind, matiwasay, dili may mong involved sa trouble. Pero kung dili gyud ta mag-ingat, as much as possible mag-ingat jud ta. Ay kung dili kita jud ang muani ana. Not necessarily na ang mo-adjust sa tua ang uban. Siyempre kita sa ato ang side
naamang gud na tay ginatawag nga usa ni nga term, cognition o instinct. Kinahanglan i-respect nato na siya, ang instinct nato or cognition nato. Pag once na kay doubt og na kay naisip nga murag alanganin ka o feeling nimo mabutang ang imuhang kaugalingon sa alanganin o mapeligro ka, much better ayaw na lang buhata o ayaw na lang adtua. Trust your instinct. Na term nakalimot ko sa term, I forgot the word. Pero for me mo na siya cognition, no? Cognitive kadapa. You should be cognitive at all times. Kay wala ta kabalo, no? Ma-involve ta sa aksidente, may mo involved ta sa ani nga mga cases like rape, uban pa, shooting, sa pamamaril, uban pa. Dili man gyud balikayan kay aksidente mangod, wala koy gusto may tapok sa ato ang ma-involve ta or ma-include ta sa maong sitwasyon. Pero kita na lang mismo sa tong kaugalingon, dapat aware ta bahin anak. Kay not all the time free ta or safe ta sa gawas. Dili na mawala ang crime, ang pagkadautan habang napataning kalibutan na ang pagka-imperfect sa earth. Much better kung kita mismo sa tong kaugalingon vigilant ta, aware ta sa surrounding nato. Please, no, at least as much as possible, dili man gyud nato ma-perfect kay dili man ta superhero o makasense ta dayon. Pero naatay ato ang kaning quality sa tao nga usahay kabalupod mukilatis, mag-forecast ana kay atuan ng quality para kita sa tong kaugalingon maprotektahan gikan sa dili mahayong sitwasyon. Sayang lang katong batanong babae na apatoy pangarap, gusto pa to siya makatabang sa iyang pamilya, gusto pa to siya mahimong successful sa kinabuhi. Sayang lang. Pero since nahitabo na ni, lesson na lang ni sa tanan nga nabuhi pa, nabilin pa, ilabi na sa inyo ha, kung kinsa man mga bata ng babae karon na mingaw sa pag-video, as much as possible, dapat aware mo sa inyong surrounding, dapat kilatiso ninyo ang mga tao nga nakauban ninyo. Dili walay dautan na mo ingon og no. Dili ta usahay people pleaser kay too much pagiging people pleaser ma-compromise ato ang life. Sometimes it's good to say no, give them the reason why, ana lang, o dapat i-respect kanila kay kung dili nila i-respect imuhang desisyon o gusto nimo jud no, kung ang answer nimo is no, kung sila maayo o tarong nga tao, i-respeto nila na dili nila kapugson, dara nimo makita og kisa gyud ang tinuod nga kinsa gyud ang mga taong may malasakit sa imo, may malasakit sa tuwa o konting respeto sa tuwa bilang tao. Sayang lang ang iyahang sayang lang kay bata pa siya, daghan pa kaayo siyang himuon sa diri sa yuta, sa kalibutan, no? Malay mo may mo siyang isa sa mga maayong doktor, maayong lawyer, maabot niya ang iyang pangarap, parating niya ang pangarap, abot kamay abot kamay na pangarap.
hopefully no kana daghan po nagaingon o daghang gustong ang death sentence ibalik na sa Pilipinas, especially sa mga rape cases, mga involved sa rape. Dapat sa ilaha bitayo mura kumbaga ang kapalit sa kinabuhi po. Pero naamang mura kinahanglan maguna siya og balance guys, kay i-balanse kung karapat dapat ba ang Pilipinas na i-implement balik ang death sentence. Kay diri man gud sa tuwa ang justice diri sa Pilipinas medyo dili pa masaligan, kay murag ang gahom karon kwarta. Pag naakay kwarta, kung naakay kwarta, kaya i-control ang halos tanang butang. Yung nako, dili ni sure tanan, halos tanan, no? Usahay manggut, murag tama ra pud ang naa sa Bible. Dili man dautan ang kwarta. Kaning pag-abuso sa paggamit sa kwarta. O kining giingon nilang ang pagigugma sa kwarta mao'y ugat sa pagkadautan. Mao po ni siya isa sa mga reasons na tama ang gisgutan sa Bible, kay gigamit ang kwarta para sa ilang kaugalingon bisan dautan na ilang gihimo. Nahitabong bribery para mabuhat niya iyang mga gustong mabuhat o para matabunan ang iyang mga sala. Daghan kaayo mga meaning ang nasa giingon sa Bible about atong dimension ako earlier na ang pagigugma sa kwarta mo'y ugat sa pagkadautan. Mao nang dili nato basta i-implement ang death sentence, especially na kung dili pa nakabalan sa justice diri sa Pilipinas. Maglisod magaling ibalik ang death sentence para sa mga corrupt sa gobyerno na kay dapat di ba, kung tuusin ang mga corrupt, they are supposed to face the law, no? Kay tanan wala exempted sa law. Pag ikaw na ay nabuhat nga dakong sala sa batas, kung dili lang life sentence, death sentence yun. Ang kaning corruption grabe, posible o dako kay probability nga ang kahangtungan sa corruption death sentence, as well as sa rape o kining murder o guban pa nga medyo may nalangkit sa integrity, morality. Pero murag labo, no? Dili man gani dali-dali madakpan ang mga korap. Siyempre, kwarta ang kinadala. Mao na siya akong buti pasabot, guys. Pag the more na kay kaya nimo matabunan ang imong mga sala. Kay kita dili man puta inana nga tao, kay atong kwarta ginagamit nato sa tamang butang, dili sa daotang butang. Dili ta may mong part atong dimension sa Bible na pagigugma sa salapi mo'y ugat sa pagkadautan. Hopefully nasabtan ninyo tong ako ang i-explain ninyo regarding atong giingon ako sa Bible. Ikaw mo po kung naamoy ma-share about ato or naamoy thoughts ato, pwede ra gyapon mo mag-comment sa comment section. Pero hopefully respectful po ng mga comment, guys, ha, kay may mga kanya-kanya tang opinion about aning nga sitwasyon, labi na sa naasa mga Bible verses. For me, mao na akong thoughts o ako po nang nasabtan po na dili po maayong ang paggamit sa kwarta nga ibutang ang kwarta sa dili maayong binuhatan. Mao na siya. Kay ang kwarta gasa na sa Diyos,
no, gi-provide na sa Dios sa atua para gamiton nato sa tama sa atong mga panginhanglan bisan sa atong mga luho nga makatag natong kalipay basta sa tama nga paagi. Pero pag masubraan na po nga giabuso nato ang kwarta, gigamit nato sa daotan, mauna na ang dili maayo. So karon guys, balik na ta atong sa usa ka babaeng batan-on nga gi-rape sa 13 ka mga lalaki, di ba? Unjustice kaayo ang nahitabo. Nakatumbayhan na di ay nakaadto dito siya sa precinct, police precinct para i-report ang nahitabo. Pero ang gibuhat lang sa police, itagaan lang siya referral for medico legal. Sure sila mao lang ang murag ang aksyon nga gibuhat sa pulis atong atay. Dili sila mag-take action about nga mismo ang babae na nagreklamo sa ilang atubangan o siguro makita nila ang pagka-miserable sa babae in front sa ilaha. Dili sila mag-question o dili sila maluoy o tabangan na lang babae. Usahay manggod na ang maguning ginatawag na double standard karon. Ilabi na sa mga kababayan daghan kaayo, no? About equality, about usahay sensitive kay ni nga topic, no? Usahay tungod sa social media, tungod sa kaning makita nato sa social media karon daghang kay mga ubang mga babae nga dili na nila mapakita sa public ang pagka Maria Clara usahay murag dili na malikayan na nabutang sa alangin ng ilang integridad bilang usa ka babae o ubay-ubay na makita nato na sa social media, no? Usahay medyo very indecent na mga words, no? Kung makakita sila og attractive na lalaki, maka-story sila o maka-comment sila about sa lalaki nga medyo indecent, medyo usahay ang wala lang maobserbahan na lang sa uban na medyo lack of respect, self-respect na mga ubang babae. Dili man tanan. Mao na karon daghan po nag-ingon, kay pogi man. Pero kung pangit, di ba? Daghan kay mga dahilan. So nahimo na siyang norm sa ato karon labi na diri sa Pilipinas nga basig tingali ako alang ng assumption, no? Katong ni adto siya dito sa pulis, nag-report siya sa pulis. Basig ang giingon lang sa pulis saya, imo man ang choice. Ganahan man kasi mong gibuhat. Murag something ana good guys, pero di ako mag-ingon sa inyo mo nang tinuod kay murag dili man mo take og action ang mga pulis, no? Bisang hastang kaluluoy ang usa ka kaluluoy miserable ang pag imong i-visualize ang babae after gi-rape siya sa 13 ka mga tao, 13 ka mga lalaki. Do you think presentable ang maong babae maato sa presinto? Dili na. Napagani siya pa sa ateri. O nya makita gyud nimo kung unsa siya ka weak o kanang wala na siya laban sa sarili o gusto siya tabangan siya sa mga pulis pero katula ang reaction sa pulis nila o igo lang nag-provide og referral para sa medical legal. Ilalang siguro ilahan na lang ng kumbaga sige buhata lang ni among ihatag sa imong instruction, buhata lang ni unsa ang mga kailangan mo bago ta mo proceed sa next step, di ba? Wala mong guta kahit kabalo sa tinud nga sitwasyon ug tungod pud anang
impression karon sa social media regarding sa mga ubang babae karon nga murag wala na self-respect. Pero regardless na siya, no, naagyapoy karapatan ang babae magreklamo o mag-demand og justice, ilabi na na-compromise ang ilahang pagkababae. Naa sila'y karapatan. Ayaw sila ayaw idalo sa ila kanang rights, kay in the first place karapatan nila na ang mga babae dapat tagaan og protection, safety nga malayo sa kapiligruhan. Kay mga babae biya very vulnerable kumbaga compare sa mga lalaki. Ang mga lalaki kaya pa mo palag musukol makisumbaganay, pero dili kaya na sa babae, labi na ang kalaban niya puro mga lalaki. Tagaan ng babae proteksyon regardless na. Una, tagaan dapat na og karapatan mga babae og proteksyon og safety og security as much as possible. Dili magpadala unsa man mabasa nato makita sa social media. Una nga hopefully maabot na sa ato ang gobyerno o makahimo sila o way para ma-prevent na karon nga mga problema, especially ang rape o abuse, no? Pag-abuso sa mga kababayan. Kaysa tinuod lang wala gyud sila kaya. Dili kaya sa babae gani nga isa lang kalalaki. 13 pa kaya. Kana na lang guys ang kana dapat mong tag-iisip pa lang sa pulis. Pero we don't know exactly what happened inside the precinct. Kung unsa ang ilahang conversation sa pulis o sa maong babae. Pero kaluoy nakauli ang babae after 3 days pero dead on arrival pagdala sa ospital. Nagsuka pa og dugo. Until now, they are still investigating what probably the cause of her death. Hopefully, madakpan na tong mga demonyo nga mga lalaki nga nag-rape sa iyaha o dawaton ang maong punishment. Siguro guys, naapod mo yung mga opinion about sa maong balita. Unsa ka ang inyong opinion sa maong balita regarding tong babae na gi-rape sa 13 ka lalaki? Hopefully, maka-comment mo. Pwede na po mong mag-suggest kung sa po yung mga video ang pwede na ako i-share sa inyo ha. I-try na ako i-research para sa inyo ha. O sa mga wala pa yung nakasubscribe, please hit the subscribe button and the notification bell para sa updates, and hopefully mag-continue ni akong video, not necessarily every day, at least maka-provide ko as much as possible regarding sa mga inanitaron, ang mga recent trending topics, mga uban pa nga mga butang politics pwede na to i-discuss about ang mga recent na mga movies. Pwede na po ang mga Marites news, mga updated sa mga Marites mga news sa mga Marites. So hopefully na makakontinue pa ko para sa inyo ha. O dali na lang tama guys ang akong. So see you next time guys.